Pagkasabi noon, dahan-dahang inilapit ni Shen Yuan ang kanyang mukha kay Li Meng. Agad siyang pinigilan ni Li Meng at pinaalalahanang umayos at maging normal. Umayos ng upo si Shen Yuan at ipinaalala kay Li Meng na mag-ingat sa susunod at huwag basta magsalita ng mga salitang madaling magdulot ng kalabuan o maling pakahulugan. Dahil doon, tinanong ni Li Meng kung kasalanan ba niya ngayon ang lahat. Sinundan niya ito ng isang seryosong tanong, binanggit na mukhang mayaman si Shen Yuan at inusisa kung paano nito nakuha ang kanyang pera. Tumingin si Shen Yuan sa salamin, hinawakan ang kanyang ulo, at ipinaliwanag na nagsimula siya sa crypto at forex trading noong freshman year pa lamang, at ngayon ay nagpapatakbo na siya ng sarili niyang kumpanya. Sa narinig na iyon, labis na nagulat si Li Meng. Pabirong sinabi niya na kapag napangasawa ni Shen Yuan ang kanyang kapatid, maaari na rin siyang humilata at magpahinga, at nagtanong kung hindi ba nito mamasamain na mag-alaga pa ng isa. Tumingin si Shen Yuan sa kanya at sinabing kung kagaya siya ng kanyang kapatid ay maaari pa niyang pag-isipan, ngunit sa kasalukuyan ay marami pa siyang kakulangan, at pabirong iminungkahi na kumain muna siya ng papaya sa loob ng 2 taon bago sila muling mag-usap, isang patalanghagang biro na tumutukoy sa pisikal na kurba. Nainas si Li Meng at sinabihan si Shen Yuan na lalo itong nagiging walang hiya, at nagbanta na kapag nakababa na siya mula sa trabaho ay sasabihin niya sa kanyang kapatid na hiwalayan na ito. Hinawakan ni Shen Yuan ang kamay ni Li Meng at tinanong kung ano naman ang mapapala niya kapag naghiwalay sila, dahil mawawala rin naman ang partner niya. Bumwelte si Li Meng at sinabing tila hindi ito nasisiyahan hanggat hindi siya napapakinabangan. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang mag-ayos. Habang nagme-make up, sinabi niya na ayaw niya ng ganitong klaseng partner na sarili lang ang iniisip, at pinagsabihan si Shen Yuan na tumigil sa pagtitig at mag-focus sa pagmamaneho. Sumagot si Shen Yuan na kung handa siyang tumingin, ibig sabihin ay maganda si Li Meng, at nagtaka kung bakit hindi pa rin ito kontento. Dagdag pa niya na sa susunod, kahit hilingin pa siyang tumingin, ay hindi na niya gagawin. Pagkasabi noon, naging malamlam ang kanyang mga mata at mas nagtuon siya sa pagmamaneho. Ngunit bigla, ibinuka ni Li Meng ang kanyang mga hita at tinanong kung ganoon ba talaga ang ibig niyang sabihin. Dahil doon, agad na inihinto ni Shen Yuan ang sasakyan sa pedestrian line. Kasabay ng paghinto niya, tumabi rin ang isang bus. Seryosong hinarap ni Shen Yuan si Li Meng at tinanong kung sinadya ba niya ang ginawa. Habang nananatiling nakabuka ang kanyang mga hita, nagpanggap na inosente si Li Meng at nagtanong kung ano ang tinutukoy niya. Mariing sinabi ni Shen Yuan na tila hindi nito alam ang posibleng kahihinatnan ng ganoong kilos. Nagkunwaring walang muwang si Li Meng at tinanong kung anong kahihinatnan, at pabirong inusisa kung may balak ba siyang gawin doon mismo sa loob ng sasakyan. Inayos ni Shen Yuan ang suot niyang jacket at binalaan si Li Meng na naglalaro siya sa apoy. Sa isang mapang-akit na tingin, hinawakan ni Li Meng ang kanyang palda at tinanong kung ano naman ang magagawa nito tungkol doon. Samantala, sa bus na katabi nila, napansin ng mga pasahero ang magandang si Li Meng sa loob ng G-Wagon ni Shen Yuan, dahilan upang mapatingin ang marami. Habang pinagmamasdan ng isang lalaki sa loob ng bus si Li Meng, hindi niya napigil ang mapamura. Sa isip niya, napakasarap talagang maging mayaman, parang may kasamang flight attendant sa tabi. Samantala, ang isang lalaking mataba na nakaupo rin at nakatitig kay Li Meng ay napaisip na ang ganda ng tunog niyon at gusto rin niyang maranasan. Ang lalaking may suot na sombrero naman ay napabuntong hininga at naisip na kailangan pa niyang magsumikap para balang araw ay magkaroon din ng mamahaling sasakyan at isang magandang kasama. May isa pang lalaki ang palihim na naglabas ng cellphone at sinimulang kunan ng litrato si Li Meng, sabay pag-zoom ng camera sa kanyang mga hita. Habang ginagawa iyon, napabulong siya ng reklamo tungkol sa kapitalismo at sa pag-angkin ng iilan sa magagandang bagay.
Sa sandaling iyon, biglang pinaandar ni Shen Yuan ang sasakyan at nagbago ng direksyon. Dahil dito, nagulat si Li Meng at agad na tinanong kung ano ang ginagawa niya, dahil hindi yun ang daan papuntang airport. Kalmado namang ipinaliwanag ni Shen Yuan na wala namang nagsabing papunta sila roon. Agad siyang pinaalalahanan ni Li Meng na 11:00 ang kanyang flight at baka siya mahuli. Nanatiling kalmado si Shen Yuan at sinabing may oras pa sila. 9:50 pa lamang at 15 minuto lang ang biyahe papuntang airport, kaya pa niyang tapusin ang gagawin sa loob ng 30 minuto. Dahil sa nakikitang kilos ni Shen Yuan, namula si Li Meng at pinakiusapan siyang kumalma. Ngunit seryoso lang na sinabi ni Shen Yuan na matagal na niyang gustong makita si Li Meng sa suot nitong uniforme. Makalipas ang ilang sandali, huminto sila sa isang gilid at naging mas malapit ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Sa labas, napansin ng isang bata ang bahagyang paggalaw ng sasakyan at nagtaka ito. Tinawag niya ang kanyang ina at itinuro ang sasakyan, sabay sabing parang sumasayaw ang kotse. Nang makita iyon ng ina, agad niyang hinayla ang bata at pinagmamadaling umalis, sinasabing nasiraan ang sasakyan at baka sumabog pa. Habang hinihila ang anak, hindi napigilan ng ina ang pagkainis sa kanyang nakita. Sa isip niya, ginagawa iyon sa gilid ng kalsada sa maliwanag na araw at wala man lang disente. Makalipas ang 45 minuto, naihatid na ni Shen Yuan si Li Meng sa airport. Habang papasok, pilit na inaayos ni Li Meng ang kanyang suot. Napansin siya ng isa sa kanyang mga kasamahan at tinawag siya, tinanong kung may kadate ba siya dahil malamig na ang panahon ngunit nakalabas pa rin ang kanyang mga binti, at nabanggit pa na ang nagmamaneho ng G-Wagon ay tiyak na hindi kapos sa pera. Paglapit ni Li Meng, ipinaliwanag niya na hindi niya nobyo ang lalaki, kundi mas parang magiging bayaw pa lamang. Dahil doon, nagtaka ang babae at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng parang. Ipinaliwanag ni Li Meng na hindi pa pumapayag ang kanyang kapatid. Lalong nagtaka ang babae sa sagot na iyon. Samantala, nagmadaling maglakad si Li Meng dahil sa sobrang pamumulan ng kanyang mukha. Sa kanyang isipan, sinisi niya si Shen Yuan at inis na tinawag itong pigfoot. Iniisip na nasira pa ang bago niyang stockings at sa susunod na magkita sila ay hindi niya ito palalampasan. Makalipas ang kalahating oras, nagtungo si Shen Yuan sa Jingfo Company. Pagdating niya roon, ipinaalam niya kay Fu Yingqi na may dala siyang tanghalian at nagyaya na sabay silang kumain, kasabay ng pagtatanong kung kumusta na ito at kung maayos ba ang pamamahala nitong mga nakaraang araw. Habang papasok sila sa opisina, ipinaliwanag ni Fu Yingqi na maayos naman ang takbo ng lahat. Paminsan-minsan na lamang siyang bumabalik sa paaralan para sa mahahalagang klase, at sa iba pang oras ay normal siyang nagtatrabaho. Pagpasok sa loob, tinanong ni Shen Yuan kung hanggang saan na ang pamilyaridad ni Fu Yingqi sa HR. Maayos na sinagot ni Fu Yingqi na halos 70% na ang kanyang nauunawaan at sa susunod na linggo ay lilipat na siya sa Online Operations Department. Umupo si Shen Yuan, inilapag ang dala niyang pagkain sa mesa, at sinabi na mabuti yun dahil mahalagang departamento ang online operations sa ngayon. Binanggit niya na hindi maganda ang naging resulta ng online traffic dati kaya gumawa si Manager Son ng malalaking pagbabago. Dagdag pa niya, sa loob ng ilang araw ay magpapadala siya ng isang espesyal na consultant upang asikasuhin ang mga detalye, at si Fu Yingqi ang tutulong dito. Umupo si Fu Yingqi, inayos ang mga pagkain, at nagpahayag ng pag-unawa. Nagsimula na silang kumain, at habang kumakain ay pinaalalahanan ni Shen Yuan na mas pagbutihin pa ang trabaho at bumuo ng sariling team sa lalong madaling panahon, dahil karamihan sa mga dating empleyado ay kampante na at ayaw na niyang iasa sa kanila ang mahahalagang gawain. Tahimik na sumang-ayon si Fu Yingqi habang binubuksan ang kanyang bento box. Sa sandaling iyon, nagparamdam ang sistema ni Shen Yuan at nagbigay ng bagong misyon,
Pataasin ang net profit ng Jinfo Company ng 5% sa loob ng 3 buwan, na may kasalukuyang progreso na 1% pa lamang. Pagkabasa nito, naging seryoso ang mukha ni Shen Yuan. Naisip niyang mahigit 1 linggo na mula nang ilabas ang misyon at nagsisimula pa lamang ipatupad ng mga departamento ang mga bagong plano. Hindi rin tiyak kung matatapos ito sa takdang oras, lalo na't unang beses pa lamang niyang mamahala ng isang kumpanya at hindi ganoon kadaling pataasin ang kita. Sa huli, inisip niyang ang magagawa niya ay sundin ang kanyang pangunawa, pagsamahin ang natutunan sa EMBA at MHRM, at siguraduhing malinis ang kanyang konsensya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya, laking gulat niya nang makita na si Suzue ang tumatawag. Agad niyang sinagot ang tawag at ipinaalam sa kanya ni Suzue na halos tapos na ang renovation ng villa at kasalukuyang naglalagay na ng tiles at pintura. Inanyayahan siya nitong dumaan at tingnan ang progreso. Nakangiting pumayag si Shen Yuan at sinabing pupunta siya mamaya. Sa isip niya, wala na halos makikita sa site dahil bayad na rin ang natitirang 5 milyong halaga. Ngunit matagal na rin niyang hindi nakikita si Suzue kaya minabuti na niyang dumaan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Shen Yuan sa villa. Ipinaliwanag ni Suzue ang tungkol sa smart home system na ipapagamit sa bahay. Lahat ng appliances, temperatura, at humidity ay maaaring kontrolin sa cellphone, at kung may tagas ng gas o tubig ay agad magbibigay ng abiso. Hindi napigilan ni Shen Yuan ang mapangiti at pabirong sinabi na napakarami ng impormasyong ibinibigay at baka hindi niya lahat maalala. Iminungkahi niyang kapag nakalipat na siya ay manatili si Suzue roon ng 2 araw upang masanay siya sa sistema. Sa narinig na iyon, labis na nagulat si Suzue at namula ang kanyang mukha. Ipinaliwanag niyang kailangan pa rin niyang umuwi upang magluto para sa kanyang ina at kay Xiao Jia. Magaan na sumagot si Shen Yuan na madali lang iyon at maghahir siya ng katulong para sa 2 araw. Sa halip na sumagot, iniba ni Suzue ang usapan at sinabi na hindi niya nakakalimutan ang perang kanyang inutang at babayaran niya iyon balang araw. Lumapit si Shen Yuan at mahinahong sinabi na pamilya na sila kaya hindi na kailangang maging formal o mailang. Pagkasabi noon, niyakap niya si Suzue mula sa likod, dahilan upang lalo itong mamula. Agad siyang nagpigil at pinaalalahanan si Shen Yuan na nasa itaas pa ang kanyang boss. Ngunit kalmado lang na iminungkahi ni Shen Yuan na lumipat sila sa media room at isara ang pinto. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Suzue upang halikan ito. Habang papalapit ang kanyang mga labi, naalala ni Suzue ang nangyari noon at napagtanto niyang mas naging matapang pa si Shen Yuan ngayon. Sa huli, mahina na lamang niyang hiniling na sana ay maging mas maingat at mas banayad ito.